Bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte bukas, kausapin natin si House Justice Committee member at Bicol Saro Representative Terry Ridon. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, maraming salamat po sa pag-imbita. Kumusta po yung paghahanda ng komite para sa pagdinig bukas? Magiging explosive po ba ito? Tingin ko po, ito po ay araw po, no? Para sa paghahanap po ng katotohanan dahil magsasalita na ho bukas, hindi mga star witnesses. Magsasalita na ho bukas mga dokumento mismo. No, doon po sa mga bagay relating po sa unexplained wealth at SALN violations ng atin pong pangalawang Pangulo. So inaasahan natin na masasalang bukas yung Ombudsman para talakayin po yung SALN ng Vice President. MLC, papatungkol po doon sa mga inflows and outflows po ng mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, yung pong Securities and Exchange Commission para doon po sa mga ng kanila pong mga nakalistang kumpanya, yung BIR para sa kanila pong tax payments. At panghuli, si former Senator Trillanes para doon sa konteksto ng pong mga bank accounts, bank records po ng pamilya Duterte. Kumpirmado po ba yung pagdalo ni na Ombudsman Remulla at dating Senator Trillanes? Yan po ay, I think, confirmed po in the last couple of days. No? Nagsabi po sila publicly na sila po ay dadalo sa pagdinig po bukas. At again, ano po mga impormasyon yung inaasahan nitong tatalakayin nila at maisisiwalat bukas? Well, mayor po nga inaasahan ho talaga natin yung pong malaking pagkakaiba mula po doon sa net worth na 88 million na nakabanggit po doon sa 2024 SALN po ng pangalawang Pangulo at inaasahan ho natin na maipapakita po ito sa pamamagitan po ng mga transaction reports na ginagawa po ng AMLC. No? So, yan po ay isa doon sa ating mayor na magiging testimonya bukas. At pangalawa, makikita din ho natin yung pong mga corporate relations. No? Kasi as a preview, meron po tayo nakitang ilang mga kumpanyang nakalista doon po sa SALN po ng pangalawang Pangulo na malaki ho yung kita pero malaki din ho yung expenses. So, ibig sabihin, ito po ay maliit lang binabayad na buwis sa atin pong pamahalaan. So, yan po yung ilan po sa mga initial na mga resulta ng forensics. Doon po sa mga kumpanyang nailista po ni Vice President Duterte. Kaugnay po ng binanggit nyo, may ibang personalidad pa kayang nakikita na dapat ipatawag sa pagdinig? Tingin ko sapat na ho yun dahil ang mahalaga naman ho dito, hindi ho yung personalidad eh. Ang mahalaga po bukas yung mga dokumento po maipapakita. Ano po yung laman ng mga dokumento, ano po yung laman ng mga reports. Meron po bang pagkakaiba mula po sa declared SALN ng ating pong pangalawang Pangulo na 88 million, ito pong alaman ng mga dokumento pong ito. At standing pa po yung invitasyon nyo sa BC na dumalo sa pagdinig? Sa lahat po ng aspeto, sa lahat po ng mga araw na meron pong pagdinig, may karapatan po ang pangalawang Pangulo na maghayag ng kanya pong ebidensya, maghayag po ng kanyang depensa sa kahit anumang bagay na nabanggit nung nakaraan at mababanggit po sa mga susunod pong panahon. Pag-usapan naman natin yung inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Pakipaliwanag po kung bakit kayo naniniwala na mapapalakas nito yung impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Well, mabigat po yung dalawang mga COA reports po na ito at COA decisions po na ito kasi tumataas from 73 million, nakatali na po personal ang atin pong pangalawang Pangulo to 448 million na pinapabalik po ng pamahalaan mula sa kanya po mga personal na pag-aari. Ibig sabihin, hindi po ito pananagutan lang ng opisina po ng OVP. Ito po ay personal na pananagutan ng pangalawang Pangulo at anong po mga kasamahan niya po sa OVP na nakapangalanan nito pong mga Notice of Disallowance at ito pong final COA decision po na ito. At kung sakali po maibalik itong perang ito, ma-absolve po ba itong mga involved? Wala hong absolution, no? Kahit po magsoli ng 73 million o 448 million. Kasi siyempre, magkakaibang usapin po ito. Iba ho yung usapin sa COA, iba ho yung usapin sa Ombudsman para sa malversation, iba ho yung usapin sa impeachment kung saan pagtatanggal sa opisina ang penalty. No? So, kahit so magsolid po ng perang atin po pangalawang Pangulo, tuloy po yung proseso po ng impeachment. May mga lumalabas po na para pabulaanan yung ilang bahagi ng affidavit ni Ramil Madriaga. Formal nyo ba silang iimbitahan sa komite o paano nila may paparating sa komite yung concern nila? Bukas ho yung komite sa tatlong bagay. No? Pag-desisyonan ho namin kung isasabpina ho yung mga napangalanan ng mga personalidad, pwede rin ho silang imbitahan sa huli pong pagdinig at sila ho mismo pwede ho magpunta sa komite para sabihin ho na gusto ho nilang dumalo.
dito po sa bagay nito. Lalo't higit, marami hong mga videos na lumalabas after the hearing. So halimbawa, si Mr. Madiaga at saka si Mr. Kilala, magkakasama ho sila doon sa isang kantahan at sosyalan sa panahon ng kampanyahan. At kasama rin din ho, yung isa hong nababanggit doon sa pagbisita ho supposedly sa BJMP facility sa Bikutan, si Attorney Joyce Dapat. So ito pong mga personalidad ho na ito, up until today, mag-iisang linggo na. Parang wala pa ho tayo naririnig na absolute denial. Nakilala ho nila si Ramil Madriaga and that they have nothing to do with him. Sabi po ng ilang law experts, posibleng maging state witness si Madriaga sakaling may isang pang reklamo sa bisa sa hinaharap. Ano po may sasabi nyo rito? Pwede ho siya maging state witness pagka ho ombudsman proceedings na po yung pinag-uusapan ho natin, particularly ho dito po sa malversation at kung magkakaroon man ho ng plunder charges. No? Pero sa pagsampa ho sa impeachment proceedings, syempre pwede pa rin ho siya maging witness, no? Doon po sa mga bahagi ng confidential funds misuse. Pero technically speaking, yung po state witness pang mga criminal proceedings lang po, ito pong bagay na ito. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat. Magandang tanghali. Si House Justice Committee Member Representative Terry Ridon. Susubukan po namin hinga ng reaksyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga pahayag ni Congressman Ridon.